Samahan niyo muli akong balikan ang isa na namang sumikat na pelikula ng ating Marvel Cinematic Rewatch. Ito ang pelikulang Captain America: The First Avenger. Ito ay puno ng Easter eggs, references at clever clues na maaaring nalagpasan mo. Hayaan mong tulungan kita. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang pelikula kung saan nadiskubre si Steve Rogers sa isang malaking tipak ng yelo. Si Steve Rogers o Captain America ay isang bayani mula sa World War era sa Timely Comics na naging Marvel Comics. At pinasikat pa ang istorya niya upang maisali sa mga bagong herenasyon. Ang pagkatao ni Captain America sa loob ng MCU ay a man out of his time. Ang takot niya maiwanan ng buhay na nakatadhana para sa kanya. Makikita natin dito ang Tonsberg, Norway. Ang mga Asgardians ay may koneksyon sa mga Norwegians kung saan doon pinagkatiwala ni Odin ang Tesseract. Sa taong 1942, makikilala natin dito si Johan Smith upang hanapin ang Tesseract. Siya ang leader ng Hydra at dumating siya sakay ng V16 Roadster at syempre ang kanyang sasakyan ay ang kanyang pagkakakilanlan. Ang Hydra ay base sa Greek mythological many-headed serpent na nakita natin bilang isang pin ni Johan Smith kung saan may patak ng dugo na pinapahiwatig na siya ay si Red Skull. Kung malinaw ang inyong mata, may kita natin agad na maskara lang ang suot ni Johan. Ang pagkahumaling ni Johan sa Tesseract ay hinatid siya dito sa isang simbahan na binabantayan ni Baldur Filch. May kita natin dito ang ukit sa pader na ang tawag ay Yggdrasil tree. Isa siyang sacred tree. Sa Norse mythology, laman ang siyam na realms. Si Red Skull ay isa sa mga kalaban ni Captain America sa comics at lagi niyang punterya ang Tesseract. At alam naman natin na ang Tesseract ay isa sa mga Infinity Stones. Dito natin nakilala ang ating bayani na si Steve Rogers. May kinig natin ang linyang ito. I give up, do you? I can do this all day. I can do this all day. I can do this all day. I could do this all day. Pumunta sila sa isang Stark Expo sa pangunguna ni Howard Stark dahil wala pa noon si Tony Stark. Makikilala natin dito si Dr. Abraham Erskine, ang orihinal na gumawa ng Super Soldier Serum. Nakipagkita naman si Johan kay Dr. Arnim Zola. Sa comics siya ay minsan nang naging anyong robot at makikita natin dito ang reference tungkol doon na minsan na nangyari sa What If series. Alam naman ng lahat na ipinakita ni Johan Smith ang totoo niyang itsura in 1 hour and 6 minutes precisely. Pero alam niyo ba na makikita natin ang totoong mukha niya sa ilang sandali habang siya ay nagpapapinta. Pagpasok ni Dr. Zola, pinatay niya ang ilaw pero pag dinahan-dahan mo, makikita natin ang kanyang itsura. Sa Camp Lehigh, doon natin nakilala si Peggy Carter na ilang beses na rin natin nakita sa ilang pelikula at Marvel's What If Episode 1 at sa Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ikinuwento ni Dr. Erskine ang naranasan niya noon kasama si Johan Smith kung saan gumawa rin pala ng ibang version ng Super Soldier Serum si Smith at itinurok niya sa sarili niya. Natutunan natin sa pelikulang The Incredible Hulk na ang dahilan pala ng Super Soldier Project ni General Ross ay para baguhin ang formula ni Dr. Erskine. Sinabi ni Erskine na ang serum ay sumasalamin sa loob at pagkatao ng sinumang meron nito. Kung masama man ang balak mo, mas lalo kang magiging masama. Matapos ang matagumpay na eksperimento, binaril ng isang Hydra spy si Dr. Erskine at tumakas ito dala ang serum. May cameo muli si Stanley. Tinesting naman ni Smith ang kanyang arma. Kapansin-pansin ang tunog na halos kaparehas ng kay Iron Man. Sinubukang iligtas ni Steve si Bucky Barnes at ang ilang howling commandos na binubuo nila, Damdam Dogan, Gabby Jones, James Falsworth, Shaq Danny A, Jim Marita, hanggang sa matagpuan niya si Bucky. Dito na binulgar ni Smith na siya si Red Skull. Sa isang misyon nila, dito nangyari ang isang insidente kung saan nahulog si Bucky sanhi ng pagkaputol ng kanyang braso. Dito na kinumpronta ni Cap si Red Skull at dito na hinarap ni Red Skull ang kanyang kapalaran kung saan siya ay dinala ng Space Stone sa kalawakan at alam naman natin
na makikita natin muli siya sa Avengers Infinity War at Avengers Endgame, kung saan siya ang naging tagabantay ng Soul Stone. Sa planetang Vormir, pinabagsak ni Cap ang kanyang sinasakyan sa mayelong karagatan. Habang nagpapaalam kay Peggy, sa senaryong ito, nagising na muli si Steve pero nasa kasalukuyan na siya. Dito natin muling nakita si Nick Fury at sinabing, "You've been asleep, Cap, for almost 70 years." At yan ang ilan sa mga pagbabalik tanaw at ilan sa mga nakita ko sa pelikulang ito. Comment down below if you want to join in my custom shoutout. Don't forget to leave a like, subscribe my channel. Kita-kita tayo sa susunod.